Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Ngayon po ang huling Sabado sa pangkasalukuyang panglituriyang kalendaryo ng simbahan, Saturday within the 34th week in Ordinary Time, at bukas po ay sisimula na ang panibagong liturgical year sapagkat unang linggo ng Adbyento. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Binabati ko po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua, mga viewers, supporters, and followers of our Daily Gospel Reflection. Gayon din po ang mga tumutulong sa amin, mga members ng 1,000 Club of St. Anthony, sa Mamukas Palad ni San Antonio ng Padua, at lahat ng mga benefactors. Kung hindi po dahil sa mga tulong na inyong pinagkakaloob, hindi po namin bibigyang katuparan ang mga programa sa dambana ni San Antonio ng Padua. Sama-sama po natin pagnilayan ng mga salita ng Diyos para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po sa ika-21 kabanata, mga talata 34 hanggang 36. Ang tema po ng pagninilay ay may kinalaman sa pagiging handa, pagiging gising, maging mapagbantay. Mga kapatid, kung tama po ang ating disposisyon sa pagdating ng wakas ng panahon, dadalhin tayo ng salitang magbantay sa usapin ng pagtitiwala at pagiging handa sa lahat ng pagkakataon. Ang pagdating ng wakas ay hindi lang panahon sa pagwawasak, katulad po ng kinatatakutan ng marami sa atin, sapagkat mawawala ang langit at ang lupa, masisira ang lahat ng bagay na may simula at may hangganan, at huling magbabalik ang Panginoon sa wakas ng panahon. Pero sabi nga, hindi naman karaka-raka darating ang wakas. Subalit ito ay tunay na magaganap pagdating ng takdang panahon. So we do not only wait and speculate, we wait as we prepare for the Lord's coming. Sa anumang oras, sa anumang sandali, palagi tayong maging handa, maging mapagbantay. Kailangan din nating bantayan ang ating pag-ugali, ang ating kinikilos, ang ating mga pananalita. Kaya sa puntong ito ng ating pagninilay, nais ko pong gamitin ang salita na minsan ay nagamit ko na rin sa pagninilay. Yung pong salitang WATS. Isang acronym na pwedeng gamitin sapagkat kailangan nating magbantay at hindi lang natin binabantayan ang pagdating ng Panginoon sa anumang oras. Sapagkat ang Panginoon ay dumating sa kanyang pagkakatawang tao, sa wakas ng panahon siya muling darating at sa pang-araw-araw nating buhay at karanasan, dumarating din po ang Panginoon sa mga tanda, sa buhay natin, sa karanasan, sa mga sakramento, sa kanyang mga salita. Siya ay palaging dumarating. Kaya gagamitin ko po ang salitang WATS. W-A-T-C-H. W stands for Word. Kailangan bantayan natin ang ating mga salita. Sapagkat dahil sa ating mga maling pananalita, sa mga salitang nakasusugan, ang tao ay nabubulit sa kasalanan. Be sure to taste your words before you spit them out. Yes, the tongue may have no bones, but it is strong enough to break your heart. So be careful with your words. Magsalita ka lang kung sigurado ka na sa iyong sasabihin. You speak only when you are sure that your words are better than your silence. Kasi minsan, mas mabuti pang tumahimik na lang kaysa magsalita. Sapagkat, sabi nga, less talk, less mistakes. More talks, more mistakes. And so whatever words we utter must be chosen with care for people who hear them and will be influenced by them. Kaya, maging maingat sa pagsasalita. Letter A, action. We need to watch our action.
Bantayan natin ang ating mga kilos at gawi. Sabi nga ni Saint Anthony of Padua, actions speak louder than words. Let your actions speak and let your words teach. Because, after all, our life is defined not by the words we say. You are what you do and not what you say you will do. That is why, if you love someone, prove it. Patunayan mo na talagang mahal mo siya. Because love is not only a noun to be defined. It is also a verb to be acted upon. We can easily have someone with our word, but we can easily lose a person with our actions. Marami kasi matatamis lang ang dila, magaling magsalita, pero hindi naman pinatutunayan sa gawa. Kaya ayun, nangyayari, nagiging sinungaling, iniiwan kapag napatunayan, hindi naman pala talaga tapat at makatotohanan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi sila lamang nagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Matthew chapter 7, verse 21. Pangatlo, thoughts. We need to watch our thoughts, the way we are thinking, because the way we are thinking becomes the way of our living. Diba? Kapag masama ang iniisip mo, siguradong magiging masama ang iyong gagawin. Diba? Sapagkat ang kinikilos natin ay sumasang-ayon sa iniisip natin. Kaya kung ano ang plano mo, yun ang bibigyan mo ng katuparan. Keep your thoughts positive because your thoughts can become your words. And your words become your behavior. And your behavior becomes your character. Kaya, totoo po, kung marirealize lang natin how powerful our thoughts are. Because our thoughts determine our actions, and our actions determine the results. Kaya, magbantay. Bantayan ang ating iniisip, sapagkat marami sa mga nangyayari, marami sa mga ginagawa natin, nakaugat sa mga iniisip natin. That is why, remember that even our happiness depends on the quality of our thoughts. If you don't like something, change it. If you cannot change it, change the way you are thinking about it. O diba? Totoo naman. Think of Christ before you click. Minsan hindi na nag-iisip Kaya ayun, nagkakamali. Kaya isipin mo si Kristo bago ka gumawa ng anumang bagay at itatama niya ang mga maling desisyon mo. Pang-apat, letter C in the word watch stands for character. Be more concerned with your character than your reputation. Because after all, your character is who and what you really are. Your reputation only depends on what others are thinking or saying about you. At hindi lahat ng sinasabi at iniisip ng iba tungkol sa iyo ay totoo. Sapagkat may mga tao na talagang mapaghinala lang at mapag-imbento ng kwento. After all, God is more interested in shaping your character than making you feel comfortable. By acquiring a good reputation, try to develop a strong character because it is your character that really defines you as a person. Amen. Panglima, letter H stands for the word heart. A good and beautiful heart. Kaya bago ka mag-invest ng marami para pagandahin ang iyong face, before you invest for a beautiful car and a beautiful house, invest to beautify your heart. Because it is the matter of the heart that matters in the eyes of God. Because the heart is God's dwelling place in our body. Sabi ko nga, sa langit, bawal ang pangit, ang puso, ang kalooban. Kaya pagandahin mo ang iyong puso, sapagkat ang magandang puso at kalooban ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. We will be judged not by how much we have achieved in life, not by how much we have saved for ourselves, but by how much effort we have put to beautify our hearts and our souls. Saints are beautiful because they invested so much
to beautify their hearts. Kaya mga kapatid, maging mapagbantay palagi. Watch all the time. Watch your word, watch your action, watch your thoughts, your character, and your heart. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan at pagpapala. Maraming salamat po sa mga pagkakataon na kami ay iyong pinapaalalahanan na maging handa palagi sa iyong pagdating. Maging malinis nawa ang aming puso, maging mapagbantay nawa kaming lagi at manatiling gising sapagkat anumang oras sa aming buhay, ikaw ay dumadating. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us start evangelizing in our own homes. Because evangelization should always start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, sa mga tumulong po at nagpadala ng donasyon para sa aming proyekto, Pampamilyang Handog de San Antonio sa darating na Pasko, maraming salamat po. Halos umabot pa lang po ng 400,000 piso ang nalilikom para sa proyektong ito. 1,000,000 po ang kailangan para makapagbigay po tayo ng 1,000 bags of medianoche grocery items sa 1,000 mahirap na pamilya. Hindi man solusyon sa problema ng kahirapan, ito po ay maghahatid ng aliw at pag-asa sa mga mahihirap nating kapatid sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya kami po ay patuloy pa rin nananawagan sa mga nagdanais pang magbigay ng tulong sa proyektong ito. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.